Hello ka-solar. So, ngayon is bibisit tayo natin yung setup ko ng 12 volts dito sa Iloilo. So, kung matatandaan nyo, kung nakapanood ko yun ng video doon, na in-overrate ko yung solar charger ko. 40 amperes, kinabitan ko ng 500 watts, dalawang piraso. Tapos, yung specs ng MPPT ko is 40 amperes lang. So, 10 months ago na yun. So ngayon, kukumustahin natin kung hanggang ngayon ba is operational pa. So una sa lahat is explain ko muna yung specs ng setup ko. 12 volts setup, may battery ako na 280 ampere hour, live PO4. Dalawang SCC MPPT na tig 40 amperes. Isang inverter na 1 solar 12 volts tsaka 1 kilowatt lang yung capacity niya. And then yung kinabit kong solar panel dito is dalawang solar panel na tig 500 watts, which is in-overrate ko yung isang SCC. Tapos yung isa naman is isang 500 watts, which is sakto lang siya sa rated capacity niya. So kung titingnan natin dito sa specs is itong recommended or recommend module power for 12 volts, ito yun is 560 watts lang. Pero yung ginawa ko dito is kinabitan ko ng dalawang solar panel na tig 500 watts. So kung hindi nyo pa napanood yung video na yun, last year yun December, so magte 10 months na ngayon, operational pa rin siya. So click nyo lang yung link na mag-appear sa screen nyo. So natagalan akong i-update dahil kakauwi ko lang galing Batangas, almost 10 months ako doon. And then hinayaan ko lang to, nag-instruct lang ako sa kapatid ko na nandito na bantayan niya lang. Although hindi siya marunong mag-setup or mag-operate ng solar, pag may mga in-explain ko lang na pag may problem, mag-video call na lang kami. So far, wala pang naging problema sa setup ko. Kaya yun, i-update ko kayo. And bago yun, punta muna tayo dun sa solar panel ko para mapapakita ko mismo na kung ilan yung solar panel na kinabit ko dito para sa dalawang solar charge controller. So ito na guys yung tatlo kong solar panel na tig 500 watts. Itong dalawa na to is naka-parallel connection at nakakabit siya sa isang SCC ko na 40 amperes. Parallel yon. And then ito naman is sa isang SCC din na 40 amperes. Puro 1 solar yon. Kaya yun. So total of 1,500 watts yung capacity ng solar ko, solar panel. So since na 40 amperes lang to, yung MPPT na pinagamitan is hindi niya fully na-utilize yung 1,000 watts. Kasi yung mangyayari dyan is nilimit niya lang sa 40 amperes yung harvest. Pag pinasobra na kasi mag-overheat na yun. So yun yung kagandahan dun sa MPPT kasi may function siya na i-clip niya yung power na sobra na harvest. Kumbaga, hindi niya hayaan na masobran, nakalimit na siya sa capacity niya. Baka kasi protection na rin yun para hindi masira. Tsaka may settings din yun na yung maximum settings is 40 amperes. Pwede mong babaan yung current na settings yung maximum para hindi siya mag-stress ng ganun katagal. So yun, balik tayo dun sa solar setup ko sa ilalim. Okay, so yun guys, napakita ko na yung solar panel. Punta naman tayo dito sa MPPT ko, solar charger. So ngayon is mag-alas 2 na. At kanina full charge na to yung battery. Mga alas 12 pa lang full charge na to eh. So yung load namin ngayon is 123 watts lang. Tsaka yung isa is nag-harvest lang siya ng 32 watts. Yung isa naman is 119 watts. So yung harvest niya is
enough lang yon para sa load namin ngayon. And then yun, so titingnan natin yung inverter is 14 volts na yung voltahe ng battery. So hindi ko na pinabot ng 14.6 hanggang 14.4 kasi yung floating charge na sinet ko dito sa charger is 14 volts. So check natin yung daily power production ng solar charge controller natin. Ito yung 1000 watts na capacity ng solar panel. Kung titingnan nyo is yung maximum charge niya is 35 amperes. And then around 12 PM bumagsak na kasi full charge na. So nakalimit lang to sa 35 amperes. So, pakita ko later bakit hanggang 35 lang. And then kung sa power production naman is sa 488 watts lang yung power max niya. Dito lang yung nagfo-fall lagi yung maximum power harvest ng isang solar charger natin na may dalawang solar panel. So punta tayo sa settings, papakita ko sa inyo kung bakit hanggang 35 amperes lang. Hindi dun, minsan umabot ng 36 pero hindi na tumatagal doon kasi nakaset to sa 35 amperes yung settings. So password is 3 down at 3 up and then enter. Punta tayo dito sa charge current settings. So maximum value is 40 amperes pero yung sinet ko is 35 amperes lang. So dinicide ko na 35 amperes lang dahil dalawang 500 watts panel yung nakakabit sa kanya. So ayoko nang balik. Ayoko siyang palakihan dahil nasi-stress to. Lagi kasing malakas yung harvest niya eh. So para hindi siya mabilis masira, hanggang 35 na lang. Unlike dito sa isang charge controller ko na yung maximum charging current niya is ginawa kong 40 amperes, which is hindi naman tumaabot kasi 500 watts lang naman yung charge niya yung solar panel niya ito, naka-max siya sa 40 amperes. So ito lang yung medyo hindi ko full capacity. So yun, and then balik tayo dito sa compare natin yung isang solar charge controller na isa lang yung panel niya na 500 watts. Yung power max niya is 292, hindi na umabot 500 watts kasi pero 292 lang. So dahil tingin ko lang dahil nung time na mga alas 11 or alas 12 na baka pinipigilan na ng BMS na hindi siya lalakas yung charging niya. Kaya hanggang 292 watts lang. And then maaga pa kasi hanggang alas 9 pa lang ang taas na ng na-charge niya dahil sa capacity nilang tig 1000 watts yung solar panel at saka 500 watts nito. Bilis lang ma-charge. Alas 12 pa lang pag maganda yung sikat ng araw, full charge na to. So, yun guys. Yun yung update, 10 months operational, no trouble na na-encounter. And then, partida, wala pa ako dito na sa loob ng 10 months. So, hinayaan ko lang to. Kumbaga, tinanggap ko na yung risk na okay lang na masira basta matesting ko yung kaya siya i-operate sa loob ng 1 year. So, mag 1 year sa December yung operation nito. And then, kung advice ko lang, kung gagayahin nyo to, so siguro yun, gayahin nyo lang na gawin yung 35 amperes yung maximum charging niya. And then hindi ko pa rin ina-advise talaga 100% na gayahin nyo to. I-follow nyo pa rin kung may pagka-conservative kayo pagdating sa setup
ito medyo risky yung ginawa ko eh. Gayahin nyo pa rin yung 560 watts na maximum power ng solar panel natin. Kung conservative kayo, pero kung mahilig kayong mag-risk, so yun, pwede nyo itong gayahin. Yun nga lang, hindi ko ina-expect na tatagal to. Alam naman natin na pag laging malakas yung charge ng solar charge controller natin, umiinit yan sa loob eh. So pag laging mainit to, syempre kalaban ng mga electronics is init. Mabilis din mag-degrade yung mga material dito sa loob at mabilis din masira. So hindi ko ina-expect na tatagal to. Ito naman, so ito yung ina-expect ko na tatagal kasi isa lang yung nasa range tayo ng maximum capacity niya. Nasa 500 watts lang, which is below ng recommended solar panel. So yun, at your own risk na lang, and then ingat na lang siguro. Observe nyo na lang kung talagang gayahin nyo to, kasi yung ginawa ko dito is tatlo kasi yung solar panel na binili ko eh. So nasasayangan ako ng isa, kaya yun, nag-take ng risk ako para ma-utilize ko yung binili kong tatlong solar panel. So yun lang guys, and then next na video, since full charge na to, baka sa next na video papakita ko sa inyo yung comparison pag hindi pa siya full charge, na kung umaabot ng 400 watts to. 400 watts, ito naman mga nasa 200 to 300 lang yung maximum niya. Actually hindi na to umabot ng 300 eh. So baka sa settings ko na 40 amperes lang yung floating charge. Siguro pag tinaasan ko yun, tingin ko abot ng 300 watts to. Pero ito may limit lang talaga sa 480, hindi abot ng 500. So yun lang guys, see you na lang sa next video, and thank you sa pag subaybay ng video ko. Thank you, bye bye.